ang pag-uusapan natin. Nagpunta ako dito kasi gusto ko mag-isip, Roger. I want to clear my mind. It doesn't mean you want to avoid me, does it? Okay. Hindi na muna kita kukulitin tungkol sa testamentong iniwan ni Papa. Just don't run away from me. Sigurado ka ba na hindi mo ako kukulitin? No, I promise. Alam ko naman na kaya nagbagong pagtingin ko kay Papa. Kasi nandyan ka. Tapos iiwan mo ko? Paano ko pamamahalaan ang kumpanyang to ngayong wala na si Papa? There's Russell. Mabilis niyang sagot. He is a part owner of this building. Hahayaan ba niyang bumagsak? He wouldn't waste his money for nothing. Hindi kami magkaibigan, alam mo yan. Kapag naiwan ako mag-isa dito, para akong isang batang itinapon sa dagat, gayong hindi ako marunong lumangoy. I'll be drawn with all the responsibilities. Naiintindihan niya ang sentimento ni Roger. Bigla nga naman itong napag-iwanan ng malaking responsibilidad na may kalakip pang mga kondisyon. Pareho nilang kailangan isipin ang mga hakbang. Kung hindi ay si Sofia ang magwawagi, natiyak niya maghahasik na naman ng kasamaan kapag nalaman ko ano ang nakasaad sa testamento. Ayaw mo bang i-give off na lang ang shares mo? Ikaw na rin na nagsabi, hindi ka naman pinalaki ni Nick. Ano naman ang pakaalam mo kung bumagsak o lumago ang Metro Pacific? Noon yun, pagkatapos niyang ipamalita sa buong mundo na ako nag-iisa niyang anak, at sa akin niya iniwan ang pamamahala nito. Paano ko tatalikuran? Eh di sa akin lahat ang sisi? Kapag nawala ng trabahong ilang daang empleyado? Sasabihin nilang wala akong kwenta at anak lang naman ako sa labas? Well, hindi rin naman ako makakatulong sa iyo, Roger. Si Russell ang hindi dapat mawala dito. And I promise that this company will prosper again to the best of my ability. Pareho silang napatingin ni Roger sa pinto na nakaawang na pala nang hindi nila namalayan. Thank you, Russell. Sagot ni Roger. But on one condition. Napasalubong ang kilay niya. Bakit bang hilig ng mga lalaking to gumawa ng kondisyon? Whatever you wish. Sagot ulit ni Roger. I want my son to stay with me. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. Pinigil lang niya makapagpawala ng maanghang na salita dahil naroon si Roger na sa kanya naman napalingon. And from which corner of the world did you get the idea that I would agree to this? He is my son. Thus, I require that he remain under my care. I am his mother too. Kahit saang lupalop tayo magpunta, nasa batas na ang bata ay dapat nasa pangangalaga ng ina hanggang sumapit ng 7 taon, Mr. Alonzo. You will also have a room in our house where you can stay if you want to be with Zach. Ako pa rin naman ang nagbabayad ng 4 na security guards na nagbabantay sa inyong dalawa para masiguro na kaligtasan nyo. So you want to claim Esmeralda back? Ha? Sarkastikong wika ni Roger na naghihintay ng sagot niya. If I can't have my son without his mother? Kibit balikat namang wika ni Russell. At talagang si Zach lang ang gusto nito. At hindi naman talaga siya. Bakit hindi ka nalang gumawa ng isa pang anak? Inis niyang sabi. Nasasaling ang pride niya na hindi na ito interesado sa kanya dahil nariyan na ang bagong sekretarya na kalandian nito. It's a good idea. Parang ngumiti pa ang mga mata nito na lalo niyang ikinainis. Pero habang wala pa, si Zach munang pagtutuunan ko ng pansin. Now, Roger, would you agree to my condition or not? At kapag hindi siya pumayag, siya ang nagtanong kay Russell. Bahala kayong dalawa na mamahala nitong palubog ng kumpanya ni Nick. Wait. Does it mean pwede pa rin kami magpakasal sa isa't isa? Basta't ang importante lang ay makuha mong anak mo? Sino naman ang may sabi na papayagan ko makuha niyang anak ko? Hindi niya naiwasang magtaas ang boses kay Roger. Kalmadong-kalmado ang dalawang lalaking kaharap niya habang siya ay nagpupuyos ang kalooban dahil sa mga kondisyon ni Russell. Magpapakasal kayong dalawa? Go on! Then I will file my full custody. Magpapakasal ka rin naman ah. Sa susunod na taon pa naman yon. Sagot nito na pinatunayan lang na may relasyon nga ito kay Rain ngayon.
Pero kayong dalawang naghahabol sa testamento nyo, hindi ba? Hindi niya masulungat ang sinabi nito. Gusto niyang sabihin na wala naman siyang balak ni Katiting na magpakasal kay Roger. Pero dahil may balak na magpakasal kay Rain, kailangan niyang panindigan ang pride niya. Pag-uusapan muna namin ni Roger kung anong desisyon namin. Kung alam ko lang na iipitin mo ko ng ganito, hindi ko na sana pinagkatiwala ng lubusan ng ano ko sa'yo. Inis niya pa ring wika kay Russell. Tahimik naman tong lumabas ng silid at naiwan sila ulit na magkasama ni Roger. Mukhang gigipitin tayo ni Russell dahil alam niyang wala tayong pagpipilian kung hindi ang sumunod. Komento ni Roger. Hindi kita pipilitin makitira sa bahay niya kung hindi mo gusto. Get sacked from him and let's start anew. Bahala na kung ano mangyari sa Metro Pacific. Nabuhay naman akong walang karangyaan to. On the contrary, pwede naman akong pumayag sa kondisyon niya. Napatitig si Roger na tila pumapayag siya sa kondisyon ni Russell. Kaya mo bang matutunan ang pamamahala ng kumpanya sa loob ng 2 buwan? Are you sure? Tila hindi ito makapaniwala. Hindi ko gustong kay Sophia mapunta ang lahat ng yaman na to, Roger. Pagkatapos ng 2 beses sa pagtatangka niya sa buhay ko, bibigyan ko lang siya ng kasiyahan kapag tuluyan na pa sa kanya Metro Pacific. Paano kalayaan mo? Sa tingin mo ba malaya ko ngayon? I can't even step out of this building without my bodyguards. Ang ibig kong sabihin ay si Russell. Tila dinidiktahan na niya mga desisyon mo pagdating kay Zach. I'm used to it. He's domineering, authoritative, and rude creature. Sisiguraduhin mo lang na kaya mo matutunan ng lahat sa loob ng 2 buwan na pwede na tayo magmalaki sa kanya kahit pa lumayo siya dito. I promise, and you will help me anyway, right? I'm sure. Thank you so much, Esmeralda. I hope that in 2 months, you'll reconsider and decide that you might want to marry me. Hindi siya sumagot. Kung gusto niya lang inisin si Russell, ay magpapakasal siya kay Roger. Pero baka mas ikatuwa nito dahil may dahilan na itong ilaban ng kustudiya ni Zach sa korte. At wala naman siyang gusto kay Roger. Ni hindi niya ma-imagine ang sarili na hinahalikan to. Makalipas ng ilang minuto, ay kumatok si Rain sa opisina ni Roger. Ipinapatanong po ni Sir Russell kung sasabay daw ho kayo sa kanya pag-uwi. Hindi siya kaagad nakasagot. Sinuri niya muna ang kabuuan ng sekretarya na dapat ay sa kanya, pero mas madalas kasama ni Russell ngayon. The young woman is beautiful and classy. Katulad niya noon, ay magaling din tong manamit. Ni hindi nga mapagkakamalang sekretarya dahil makinis din ang balat nito na tila may lahing Kastila. Hindi ba't may lakad kayo? Just a dinner and a little drink at Zen Club. Pero ihatid daw muna ho kayo sa bahay nila. Never mind. Kaagad nagbago ang isip niya na sumama kay Russell. Kukuha pa ako ng gamit sa bahay ni Roger. Ako nila maghahatid sa kanya. Sagot naman ni Roger sa sekretarya na mabilis tumangot isinara na ang pinto. May dinner ang 2 yon? Isang kibit-balikat ang isinagot niya kay Roger. Malay ko. Mukhang nakamove on ng ex mo sa'yo. Hindi nga malabo na iiwan niya na tong kumpanya kapag hindi tayo sumunod sa kondisyon niya. But don't want to put pressure on you, okay? You can say no if you don't want to. I don't care if he has already moved on or not. Matagal na ako nakamove on sa kanya, no? Let's go. And let's grab some dinner too. Ayoko makisabay sa pagkain ng mga Alonzo at pakikitulog lang naman ang pakay ko doon. That's a good idea. Ayaw mo bang magpunta din sa Zen Club para mag-relax muna tayo bago sumabak sa maraming trabaho bukas? Sa ibang araw na lang, namimiss ko ng anak ko na ilang gabi kong hindi nakakasama sa pagtulog. Kung pupunta sila sa Zen Club, ay lalo lang niya makikita kung paano nabaling ang atensyon ni Russell sa iba. Gusto na lang niyang ibaling sa anak niya ang buong atensyon at ibuhos dito ang lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Kung mayroon mang natitira para kay Russell, kailangan niya nang ibaon sa limot dahil may balak naman na pala itong magpakasal sa susunod na taon. Sa isang fine dining restaurant din naman siya dinala ni Roger. Pero ang sumasagi sa isip niya
ay kung saan siya dinadala ni Russell noon. Kahit ngayon ay palaisipan sa kanya kung saan ito dinadala si Rain kapag inilalabas nito sa dinner. Ma'am, anong oras daw ho kayo uuwi? Pabulong na tanong ng isang security guard na si Diego sa kanya habang nasa kasarapan pa siya ng paghigop ng kape. Sino nagtatanong? Si Sir Russell ho. 9:00 na raw ho kasi, may pasok pa kayo bukas. Muntik pa siyang masamid sa sinabi nito. 9:00 pa lang. Kung tutuusin ay mas late pa nga itong uuwi dahil kasama nito si Rin sa Zen Club. I'm not a kid, Diego. Pwede akong umuwi kahit pahating gabi. Sabihin mo wag bantayan ng oras ko dahil hindi ko naman siya tatay, okay? I will tell him, ma'am. Sagot naman ng security guard at mabilis na umalis. Mas lalo tuloy na gusto niya magpagabi para inisin si Russell. Bakit parang gustong diktahan lahat ng kilos niya? Nagtagal pa sila ni Roger ng pag-uusap sa coffee shop dahil nag-enjoy siya sa palitan nila ng mga idea. To be honest, she finds Roger attractive and gentleman. Malalim din ang pananaw nito sa mga buhay, dala na rin ng mga pagsubok na pinagdaanan nito. Kung hindi lang dahil kay Russell, walang masama kung pagdating ng araw ay sila ni Roger ang magkatuluyan. Wala naman siyang pakaalam sa sasabihin ng ibang tao. Ang kaso naman kasi, kay Russell lang yata marunong kiligin ng puso niya. Ma'am, kapag hindi pa daw po kayo umuwi, si Sir Russell na po susundo sa inyo. Lumapit na naman ang security guard sa kanya, kaya't nagpasya na si Roger na bayadan ang bill nila sa waiter. Nang tingnan niyang orasan, ay halos 11:00 na pala ng gabi. Pagdating sa bahay ng mga Alonzo, ay sarado na ang mga ilaw sa loob ng bahay. Ilang poste sa labas ng hardin na lang ang nakabukas. Nakauwi na ba si Russell? Tanong niya sa security guard dahil hindi niya alam kung saang silid natutulog ngayon ng anak niya. Wala na rin siya mapagtanong ang katulong dahil nasa servants quarter na yata lahat. Kanina pa ho siyang 9:00 umuwi, ma'am. 9:00? Saan ang kwarto ni Zach? Ikalawang silid ho sa kanan. Tiningala niyang ikalawang palapag. Napakalaki naman kasi ng bahay na to at napakaraming pinto. Maingat at dahan-dahan siyang lumakad dahil naririnig ang yabag niya sa suot na mataas na sapatos. Napakatahimik niya ng buong kabahayan. Pagtapat niya sa pinto sa ikalawang silid, ay nagdalawang isip siya kung kakatok. Kung ang anak lang niya ang nandito at tulog na, wala namang magbubukas sa kanya. Ipinihit niyang seradura pero maingat para hindi makalikha ng ingay. Pagbukas ng pinto, ay pandalawahang sofa ang bumungad sa kanya. Isang malaking TV, center table at isang malaking display shelf. May mga larawan doon bagamat hindi niya pa maaninag dahil sa kakarampot na liwanag din ang gagaling sa balkonahe. Nang maabot ng mata niya ang kama, ay nakita niyang anak na mahimbing na tulog na nakayaka pa sa bolster pillows na nakasampa sa isang hita. Ganon matulog si Russell na palaging nakasampa ang hita sa kanya kapag magkatabi sila sa kama noon. Isang kamay ang nagsara ng pinto na halos ikinatalo ng puso niya sa gulat. Napahawak pa siya sa dibdib, saka inaangat ang tingin sa lalaking lumakad pa palapit sa kinatatayuan niya. It's almost 12 midnight, Cinderella. Kung dito ka uuwi sa bahay ko, dapat 9:00 nandito ka na. Hindi siya kaagad nakasagot dahil ang tumambad na mga mata niya ay ang matipunong dibdib ni Russell. At amoy bagong ligo ito, pagamat may halong amoy alkohol ang hininga nito. 9:00? Tinaig mo pa ang Tia Alma sa curfew hours ko ah. Lumakad siya patungo sa kama para ilayo ang sarili kay Russell. Is this your room? Bakit dito mo pinatulog ang anak ko? Saan ko siya patutulugin? Sa kwarto nila, Dad? For sure maraming guest room dito, Russell. My son is not a guest in this house. He also owns this house technically. Okay, fine. Ako, saan ako matutulog? Napakalaki niyang kama para pag-isipan mo pa kung saan ka matutulog. Ano? Dito ako matutulog sa silid mo? No way! It's up to you. Bakante ang silid sa kabila, pero hindi mo makakatabi ang anak mo. Bukas maaga tayong papasok sa opisina.
Paano kayo magkakaroon ng oras sa isa't isa? Matutulog ako dito kung hindi ka dito matutulog. We can sleep at the same room because... Patanong nitong wika na gustong idugtong ang katwiran niya. Because we're not a couple, Russell. Hindi magandang tingnan na magkasama tayo sa iisang silid. Sinong nakatingin? Pilosopo nitong sagot. Definitely, my parents won't mind. Pareho natin gustong katabing anak natin sa pagtulog. Kahit na. Sige, dito matutulog si Zach at ililipat ko sa kabilang silid. Maaga na lang akong gigising bukas para mag-asikaso sa kanya. Humalik siya sa anak bago mabilisan lumabas ng pinto. Hindi niya na kailangan tapunan ng tingin si Russell na nakatapis lang ng tuwalya. Nasa labas ng pinto ang maliit niyang maleta na kaagad niyang hinila para dalhin sa nakabukas na silid na walang tao. Kaagad niyang isinara ang pinto para bigyang babala si Russell na huwag pumasok kung sakali mang sundan siya nito. Binagsak niya ang katawan sa malambot na kama. Pagpikit niya ay ang gwapo nitong muka ang pilit na sumisingit sa balintataw niya kahit pa si Zach ang gusto niyang naroon. Mali yata na pumayag siyang tumira sa bahay ni Russell. Inilalapit na naman niya ang sarili para masaktan at mabigo. Hindi rin siya nakatulog dahil namahay siya sa bagong silid na tinutuluyan. Wala pa yatang alas 5, gusto niya nang bumaba para magkape. Kailangan niya ng pampagising ng dugo. Pagbaba niya, ay nasa kusina na si Helena na abala ring naghahanda ng kape. Marahil para kay Eduardo. Esmeralda, dito ka na ba natulog kagabi? Lumapit sa kanya ang ginang at bumeso. Hindi ka nakatulog no? Namahay ho siguro? Tipid niyang sagot ng nakangiti. Bakit ang aga mong nagising? Mamaya pang gising ni Zach dahil alas 9 na kagabi nakikipagharutan pa kay Rain. Rain ho? Nandito ho si Rain kagabi? Kaagad umahon ng inis at panaglihi sa dibdib niya. Inuuwi ni Russell ang sekretarya nito sa bahay ng mga magulang? Ni minsan hindi yung ginawa ni Russell noon. Ni hindi nga siya nito ipinakilala man lang bilang kasintahan. Malinaw na wala pala tagatong balak seryosohin siya kung hindi lang nag-aanak silang dalawa. Kaya ito, naghahabol sa kanya ngayon. At ngayon, ay gustong ilapit ni Russell si Zach sa babaeng yon? Palagi namang nandito ang batang yon? Umakyat ka muna tabihan ng anak mo. Mga alas 6 pwede na kayong bumaba para mag-almusal. Gising na ho ba si Russell? Narinig ko may kausapan ng hating gabi, kaya malamang tulog pa yon. Tamang-tama, pwede niyang kunin si Zach at ilipat sa silid niya. Hindi naman siguro mapapansin ni Russell kung tulog pa ito. Sige ho, sa kwarto na ho ako magkakape. Kinuha niya ang kapeng inilagay ng katulong sa harap niya kanina. Ang bango ng aroma niyon na gusto niya nang higupin kung hindi lang umuusok pa sa init. Ipinasok muna niya sa kwarto ang kape bago dahan-dahang pumasok sa kabilang silid. Tulog pa nga si Russell pero nakayakap na ang kamay ng anak sa matipuno nitong braso na tila unan. Nagmukha tuloy na maliit ang anak niya kahit pa malaking bulas ito para sa isang batang mag-iisang taon pa lang. Lalo kasing lumaki ang katawan ni Russell na ngayon inakahubad lang na nakahiga sa kama. Hindi niya naiwasang ibaba ang tingin sa katawan nitong bahagya lang natakman ng comforter na tila init na init gayong malamig ang hangin binubuga ng aircon. Hanggang bewang lang yon at isang kilos lang ay huhulas na talaga ang katawan ng binata. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng anak sa braso ni Russell. Pero ang pangamba na magising ito ay salungat sa inaasahan niya. Sa halip si Russell ang nagdilat ng mata na napaupo sa kama. What time is it? Nilingan nito ang paligid pero madilim pa. 5 o'clock. Sa pagkakataong yon ay mas lalong hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Nakalimutan niyang boxer shorts lang isinusuot ni Russell kapag natutulog. Ang aga mo namang gumising. Alas 9 pa tayo aalis para may oras ka pa para sa anak mo. Hindi mo siya nadatnang gising kagabi. Dapat kasi alas 9 pa lang o mas maaga nandito ka na. Kung pagalitan mo ko parang ang sama kong ina ah. No, it's not what I mean.
Kaagad naman itong paghingi ng paumanhin. Tumayo pa ito para lumapit sa kanya, pero umupo na lang siya sa tabi ng anak para umiwas. It's what you mean, Russell? Gusto mong palabasin na masama kong ina para makuha mo ng buong custody ni Zack? Baka gusto mong balikan natin kung paano mo ako itinaboy noon. Esmeralda. At binibigyan kita ng karapatan sa anak ko, pero hindi kasama doon nang ipakilala siya sa babae mo. Babae ko? Nandito daw si Rin kagabi at inaalagaan ng anak ko. Sa susunod, ipaalam mo muna sa akin dahil ako pa rin ang may karapatan kay Zack. Rain is like a family. Like a family? Are you like to start a family? I don't care. Pero hindi siya magiging pangalawang nanay ni Zack. Babala niya. Sa halip na mainis si Russell, ay ngumiti ang mga mata nito. Kung ayaw mo siya magkaroon ng pangalawang ina, tanggapin mong aloko na sa akin ka magpakasal. Ipaubaya mo na kay Roger ang kumpanya dahil wala naman palang balak si Nick na bigyan ka ng mana. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Kay Roger, magpapakasal ka? Gusto niyang umiling. Wala siyang balak magpakasal sa lalaking ni hindi kinikilig kahit dulo ng kuko niya. Though Roger is as handsome as Russell, iba talaga ang karisma ng lalaking nasa harap niya ngayon na bawat babaeng pakitaan nito ng lande ay tiyak na manghihina ang tuhod. It doesn't matter. Takpan mo nga yung katawan mo. Gustong-gusto mong idinidisplay ang alin? Lalong umiti ang mga mata nito na tila naaaliw dahil hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Nang sa palagay niya ay wala tong balak magtakip sa katawan, tumayo na lang siya para balikan ang kape niya sa kabilang silid. 9:00 pa naman pala sila aalis. Ang alin nga? Kulat nito na iniharang ang katawan sa daraanan niya. Pwede bang paraanin mo ko? Bakit ayaw mo magpakasal sa akin? Gwapo naman ako. Malakas ang dating. Mayaman. Even if you list all your good qualities, it still won't be enough to convince me to marry you. Why not? Ewan ko. Siguro wala na taga ko nararamdaman sa'yo. Lakas loob niyang sagot. Kapag nalaman nitong malaki pa rin ang atraksyong dulot nito sa kanya, ay pagtatawanan siyang tiyak. Si Rain na ang girlfriend nito. Let's find out. Anong? Naisangga niya kaagad ang kamay nang hapitin nito ang katawan niya, kasabay na mabilis na pag-angking sa mga labi niya.